Ang aking gustong i-share sa inyo is about anointing. Ito ay napag-aralan namin sa ministers meeting, ngunit nadama ko na sabi ko sa sarili ko na mainam na malaman ng mga mananampalataya kung ano ang uri ng banal na espiritu na kanilang natanggap sa huling panahon na ito. At maganda rin na ating malaman ang Old Testament about the anointing at ang New Testament, ano ang pa kanilang sabihin natin na pagkakaiba, pwede natin i-compare, at gaano kahalaga ang anointing sa bawat mga mananampalataya, ano ang maidudulot nito, ano ang may bibigay nito sa mga bawat mananampalataya. Ating pag-aaralan yan sa bagang ito. Ngunit samahan niyo ako sa aking basahin sa ating tinatawag na opening verse bilang isang pundasyon. Hallelujah. Ating basahin sa 2 Corinthians chapter 1 verses 21 hanggang 22. Again, I hope na meron kayong mga pwedeng i-jot down. Anyway, recorded naman ito. So, kapag pwede nyo balik-balikan. 2 Corinthians chapter 1 verses 21 hanggang 22. Sabi dito, verse 21, "Now he which established us with you in Christ, and hath anointed us is God." Verse 22, "Who hath also sealed us and given the earnest of the Spirit in our heart." Let us say amen? Amen. Hallelujah. Sa ibang salin, sa ERV version, ang sabi dito, to emphasize lang, "The God is the one who makes you and us strong in Christ." Ulitin ko, "And God is the one who makes you and us strong in Christ. God is also the one who chose us for His work. He put His mark on us to show that we are His. Yes, He put His Spirit in our hearts as the first payment that guarantees all that He will give us." Hallelujah. So malinaw na may layunin ng Diyos kung bakit tayo pinili, kung bakit tayo tinawag, kung bakit tayo in-establish or ginastified, in-establish at pinalakas in Christ. At alam natin, merong isang purpose o layunin para for His work. Amen? I remember Jesus Christ bago siya ay pumanig. Sa first coming, siya ay pumanig. Sa Acts chapter 1, verse 8, sa kalangitan, ang sabi niya doon, Acts chapter 1, verse 8. Basahin natin. Okay. So wala sa slides ko yan, kaya dito na lang sa aking gadget. Okay. "But the Holy Spirit," basahin siguro natin sa King James muna. "But ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. And ye shall be witness unto me both in Jerusalem, in all Judea and Samaria, and unto the uttermost part of the earth." So alam natin, ang mga disciples, sila ay a living witness. Nakita nila ang Panginoon, nakasama nila, at nakita nilang namatay, nakita nilang bumangon, at nakita nilang umangat papunta ulit sa langit. They are a witness. At hindi lamang yun, kundi ang mga salita na patungkol sa ating Panginoon, yung mga propesiya in the Old Testament, hanggang sa ating Panginoon, nakita nila ang fulfillment in reality sa ating Panginoon. Kaya ang sabi niya, kayo ang mga living witness. Ngayon, ang kanyang gawin, hallelujah, bilang isang witness, ipangaral niyo mula dito sa Jerusalem
Sa Judea, Samaria, hanggang in the uttermost part of the earth. Well, hindi siya lalayo sa kalooban ng Diyos noong Genesis chapter 1 na to have dominion on this earth. Na ang bawat isa ay magiging isang, sabihin natin, a representative ng kalangitan, kung ano ang sinabi ng Diyos, kung ano ang mga salita ng Diyos, kung ano ang umiiral sa langit, yun ang gagawin natin dito sa lupa. So that is the purpose. Pero hindi mangyayari yon kapag wala siyang isusugod na banal na espiritu at wala siyang ibibigay na power. Remember, you will receive the Holy Ghost or the Holy Spirit. Pero pagkatapos doon, sabi doon, bibigyan tayo ng power. Basahin natin sa ERV version, ang Acts chapter 1, verse 8. Hallelujah. But the Holy Spirit will come on you and give you power. And you will be my witnesses, and you will tell people everywhere about me in Jerusalem, in the rest of Judea, in Samaria, in every part of the world. I believe, hallelujah, bawat mga anak ng Diyos na nakatanggap ng banal na Espiritu ay merong ganitong purpose sa ating buhay. At meron ding kapangyarihan na ipinagkaloob sapagkat meron tayong banal na Espiritu. Amen? Hallelujah. Yang power na yan is the anointing. Ang anointing ay ibinibigay ito, hallelujah, upang, hallelujah, siguro mas maganda pag-aralan natin ang Old Testament. Ano ba ang merong anointing? Ano bang ibig sabihin ng anointing in the Old Testament? Sa definition, anointing is the act of applying of oil to a person or objects for a sacred or symbolic purpose. Meaning, ito ay very well-defined naman. Hallelujah, it is consecrated. Ibig sabihin, para sa isang layunin. Okay? At ang anointing, in the Old Testament, ay ito, ang mga ina-anoint, ay meron ako nakitang tatlo. Ina-anoint ang kings, priest, prophets. At yung pang-apat, yung mga bagay na kung saan ito ay ginagamit for worship. Bigyan natin ng scriptures. Ang sa priest, sa Exodus chapter 30, verse 30, ang sabi dito, and thou shalt anoint Aaron and his son, and consecrate them, but they may minister unto me in the priestlyhood or priest office. Anong ginagawa ng priest? Sila yung merong, sabihin natin, authority para gawin ang mga gawain ng Diyos doon sa templo ng Diyos. And that is the reason hindi sila makakagawa without the anointing muna. Pero titingnan natin, pinili ang angkan, hallelujah, ni Aaron bilang isang maging priest. At pagkatapos nun, ina-anoint sila bago sila gumawa ng pagiging isang pari. Piniling maging pari, in-anoint upang gumawa ng bilang isang pari. Okay, I hope na nakikita nyo. Kung bakit ko ito pinapakita sa inyo, sapagkat may kinalaman ito, it is a shadow. Ito ay sabihin natin, may pinapatungkol ito sa mga hinaharap. No? So, again, as a priest, talagang ina-anoint sila. Again, bago ina-anoint, kailangan piliin. Pag pinili, ina-anoint at kino-consecrate. Ano ba yung word na consecrate? Is to make a holy, dedicated, or set apart for God's use. Yun ang yung word na consecrate. And minister unto me. So, doon yung mga tatlong words na ating babantayan. Anoint, consecrate, minister unto me. Ang minister unto me, alam naman natin, is a very self-explanatory. Sinasabi dito, upang ikaw ang siyang gagawa ng role, ikaw ang mag-serve sa mga tao, ikaw ang mag-offer ng sacrifice, ng mga offering sacrifice, mga pagtuturo ng kautusan, at magpag-maintain ng mga spiritual, sabihin natin na mga gawain
bilang isang pari, yan ang kanyang magiging role. Yan ang gagampanan niya. Para saan? Para sa Diyos. Amen? Sapagkat may gusto ang Diyos, ngunit bago niya bago ibigay sa kanya, kailangan nakalagay sa order. I hope na nasusundan niyo ako. Now, another supporting scriptures na pwede natin makita, ang Exodus chapter 28, verse 41, at ang Leviticus chapter 8, verse 12. Yan ang pag-anoint sa panahon sa mga priest. Okay. Dito naman tayo tutungo. Ang king din ay ina-anoint. Well, si Saul ay ina-anoint ni Samuel. Pero sa paraan ng kagustuhan ng tao, kung bakit niya ina-anoint si Saul bilang maging hari. Ngunit ang Diyos ay kakaiba. Ang Diyos ay pumili ng isang hari. Tandaan natin, meron munang pagpili ang Diyos. At pag kanyang pinili, bilang isang hari, hindi niya muna ito ibibigay ang crown. Ang pagiging isang hari, kailangan niya munang i-anoint. Pagpili at sunod is pag-anoint. Okay, so alam natin ang istorya, ngunit basahin na lang natin. 1 Samuel chapter 16, verse 13. Then Samuel took the horn of oil and anointed si David in the midst of the brethren, and the Spirit of the Lord come upon David from the day forward. Hallelujah. So yun pala ang paraan ng Diyos. Pinili niya si David ng bilang isang hari, at ang propeta ay kanyang ginamit at inanoint si David bilang isang hari. Pero hari na ba siya agad? Hindi pa. There is a continuation ng pag-anointing kay David bilang isang hari na pinili ng Diyos. Well, sa panahon na siya inanoint, hindi pa siya hari, kundi siya ay shepherd. Pero dahilan inanoint siya, meron na ngayon siyang kapangyarihan. Ang favor ay nasa kanya, sapagat ang Espiritu ng Diyos ay sumasa kanya. So nasusundan niyo? I hope na nakukuha niyo yung mga nuggets na yan. And that is the reason in 2 Samuel chapter 2, verse 4, and the men of Judah came, and they were anointed David king over the house of Judah. Una, inanoint si David bilang isang hari over the house of Judah, sa tribe muna ng Judah. Pero may pag-continue ng a-anoint bilang isang hari sa kanya, at inanoint si David in 2 Samuel chapter 5 verse 3. So all the elders of Israel came to the king to Hebron, and King David made a league with them, and they anointed David king over Israel. Una, in the tribe of Judah, ngayon over all the Israel, over all the 12 tribes, inanoint siya. So nakita natin ang paggawa ng Diyos. Ito ay public declaration. Hallelujah. Dahilan mayroong, sabihin natin, kapangyarihan, favor, ang Diyos kay David. And that is the reason si David, bilang isang hari, napatunayan niya, sapagkat kahit na anumang barrier, hallelujah, ang umaharap sa kanya, kahit si Goliath, ay na kanyang napatumba. Sapagkat nasa kanya ang banal na Espiritu ng Diyos. Amen? Hallelujah. At sa pangatlo ay ina-anoint ang mga propeta. Una, kanina, ang priest. Ang pangalawa, ina-anoint ang king. Ang pangatlo, ina-anoint din ang propeta. Sa 1 King chapter 19, verse 16, ang sabi dito, and Jehu, the son of Nimshi, shalt thou anoint to be king over the Israel. Again, ina-anoint ang king. Ngayon, ang inoint dito si Jehu. And Elisha, the son of Shaphat, shall thou anoint to be a prophet in thy room. Amen? So ngayon, ang prophet naman, ang inanoint na ang prophet na yan ay si Elisha. This is Elijah na nagsasalita. The word in thy room ay may kinalaman ito
sa ano ang authority, ang role na ginagampanan ni Elijah, doon mo i-anoint si Elisha. Meaning to say, ibig sabihin nito, ito ipagpapasa ng anointing or ng authority or let us say, pagpapasa ng baton mula kay Elijah patungo kay Elisha. Pero nagkaroon na ba ng sabihin natin na anointing agad-agad ng panahon na yun? Again, meron itong mga tinatawag na sabi natin pagpapatuloy ng pag-anoint. At alam natin ang fulfillment nito nung sa panahon in the 2 King chapter 2 verse 9 to 15. Well, alam natin kung anong bagay na yun. Merong binigay na balabal si Elijah kay Elisha. At yung anointing na meron kay Elijah ay napunta kay Elisha at hindi lamang isa kundi doble pa. Right? And that is the reason, ang mga prophets, yung mga school of prophets in the Old Testament, meron silang discernment. Sabi dito sa 2 King chapter 2 verse 13, and when the son of the prophets saw him, sino nakita nila? Si Elisha. They said, the spirit of Elijah that rests on Elisha. So ganun nila na-discern sa panahon na yon na ang meron kay Elijah ay nakita rin nila ang anointing kay Elisha. Okay, so nabigay ko na yung tatlo. Again, ang priest sa ang kaniya Aaron to minister before God and offer sacrifices. Pangalawa, king kay David bilang to rule God's people with divine authority, and prophet, ang pangatlo, to speak God's word with power and truth. Alam natin ang ginagawa ng mga propeta. Okay? At ang pang-apat, yung bagay, yung mga sacred objects ay ina-anoint para sa paglilingkod in the God's temple. Exodus chapter 40 verse 9, and thou shalt take the anointing oil and anoint the tabernacle and the oil that is therein, and shall hallow it and all the vessels thereof, and shall be holy. Okay. So sa Old Testament, nakita natin ang mga pag-anoint ng Diyos. Okay, I hope na nasusundan niyo ako. Ulitin ko, priest, kings, ang pangatlo, prophets. That is the shadow in the New Testament. Ang Hebrews chapter 10 verse 1, ang sabi dito, for the law having a shadow of a good things to come, and not very image of the things, can never, with those sacrifices which I offered year by year, continually make the comers there or unto perfect. Meaning, ang Old Testament, ang law, ay ito ay lamang ay shadow. At ang New Testament, ang way ng pag-anoint ng Diyos, ang lahat ng yan ay finulfill ng ating Panginoong Yesus Kristo. Ano yun? Ang ating Panginoon ay in-anoint bilang isang king or prophet, kings, at in-anoint siya bilang isang priest. In-anoint siya ng Diyos. Okay. So bago muna niyon, sapagkat kung bakit ina-anoint, one thing na kailangan natin mailagay sa ating puso't kaisipan, sabi sa Acts chapter 10 verse 38, how God anointed Jesus of Nazareth with the Holy Ghost and with power, who went about doing good and healing all were oppressed of the devil, for God was with him. So pinapakita dito ang ministry ng gagampanan ng Diyos. Kung bakit inanoint si Jesus, sapagkat may ministry siyang gagampanan at ang kapurihan ay mauuwi sa Diyos. Okay? And that is the reason, kung babasahin natin, Jesus Christ, anointed as a prophet, makikita natin to sa Luke chapter 4, verse 16. Alam niyo, si Jesus, nung nandun siya sa synagogue, sabi sa verse 16, basahin na lang natin, and he came to the Nazareth where he had been brought up, Luke chapter 4, verse 16, and his custom was he went to the synagogue on the Sabbath day and stood up to read. And there was delivered unto him the book of the prophet Isaiah. And when he had opened the book, he found the place where it was written, the Spirit of the Lord is upon me, because he hath anointed me. Again, ano yung purpose?
to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight of the blind, and set the liberty them that are bruised. And verse 19, and to preach the acceptable year of the Lord. At ang sabi niya sa verse 21, talo na lang tayo. And he began to say unto them, this day, the scripture fulfilled in your ears. Finulfilled niya ang hula ng propeta Isaias. Alam natin, makikita natin yan sa Isaiah chapter 61, verse 1. Pero bilang isang prophet, alam natin, ang bilang isang prophet, wala siyang sasabihin maliban na ito ay pinapasabi sa kanya ng Diyos. Amen? Yan ay natin mababasa sa Deuteronomy. And that is the reason, madalas nating marinig sa ating Panginoon, may dalawang verses dito na pwede nating pagbasihan in John chapter 14 verse 10. Ang sabi dito, but the Father that dwell in me, he that the works. At sabi niya sa verse 20, John 14:10 at John 14:24, and he that loved me not keep not my saying, and the words which you hear is not mine, but the Father which sent me. As a prophet, wala siyang ibang hahaluin na patungkol sa kanyang kaisipan sa mga salita ng Diyos. Kundi kung anong sinabi ng Diyos, yun ang kanyang sasabihin. At yun ay na-notice ng mga disciples. Ang salita na lumalabas sa bibig ng ating Panginoon na hindi sa Kanya, kundi ito'y galing sa Diyos. At ang sabi ni Peter, John chapter 6, verse 68, and Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Thou hast the word of eternal life. Siya lamang ang may salita ng buhay. Amen? At alam natin, hallelujah, bilang God is eternal, siya lamang ang may salita ng buhay. At ang Panginoon, hallelujah, ay Kaniyang ginamit as a vessel bilang maging prophet. So Jesus Christ is anointed to be a prophet. Gaya ng ating nabasa sa Acts chapter 10. At hindi lamang yon, and Jesus Christ also anointed as a priest. Alam natin yan, maraming mga verses na magpapatungkol dito, ang Hebrews chapter 4, verse 14, at saka Hebrews chapter 9, verse 11, hanggang 14. At yan ang ginagawa ng ating Panginoon bilang isang pari. Sabi dito sa verse 14, seeing that we have a great high priest that is passed unto heaven, Jesus, the Son of God, let us hold fast our profession. As a verse, Hebrews chapter 9, verse 11, but Christ being come on a high priest of good things to come by a greater and more perfect tabernacle not made with hands, that is say, not of this building. Ang sabi sa verse 12, dito na lang, by His own blood, He entered in one into a holy place, having obtained eternal redemption for us. Yan ang ginagawa ng ating Panginoon bilang isang pari. Siya ang nag-o-offer ng mga, sabihin natin sa Old Testament, ng mga offering sacrifices sa Diyos upang ang tao ay mapatawad. Ngunit ang Diyos, ngunit ang Panginoon, hallelujah, sa priest, siya ang nag-offer ng kanyang sariling buhay upang ang bawat isa ay mapatawad sa pagkakasala. Hallelujah. At lastly, si Jesus is anointed bilang maging isang king. Anointed as king. Well, alam natin, Revelation chapter 19, verse 6, and he had his vesture na high thigh and name written, King of Kings and Lord of Lords. Can you imagine? Lahat ng napatungkol sa Old Testament, ang reality pala nito, ang kitatawag natin sa hinaharap ay ang Panginoon pala. Hallelujah. Ang siyang gumanap ng lahat ng mga ito.
At alam natin, sa Luke chapter 1, verse 30 to 33, bago pa ang Panginoon gumawa ng mga bagay, ay siya ay pinoclaim na siya ay bilang isang hari. At maghahari in the house of Jacob forever. Luke chapter 1, verse 33. Now, sa ating panahon naman natin ngayon, 2 Corinthians chapter 1, verse 21 to 22. Ito yung ating teksto. Sinong nag-anoint naman sa bawat isa? Walang Diyos. Amen? Sino nagpalakas? Ang Diyos. Sino nag-establish sa ating Panginoon? Ay ang Diyos. For what purpose? Hallelujah. Ang purpose nito, hallelujah, kung paano ang ating Panginoon, kung paano ang mga propeta noon, kung paano ang ginagampanan ng mga priest noon, kung paano bilang isang hari noon, kung ang Panginoon ginampanan ng lahat ng yan, tayo rin naman ang gaganap sa huling panahon. We are priests. Diba? Sabi sa book of Peter, hallelujah, a chosen generation, a peculiar people, na mag-o-offer ng mga sacrifices and praise. Ang Revelation chapter 1 verse 5, tayo sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoon, ginawa tayong mga hari at pari for His glory, for His purpose. Amen? At sino nag-anoint sa bawat isa? Ang Diyos. Hallelujah. Kung ikaw ay gumagawa ng gawain ng Diyos, kung ikaw ay nakapaglingkod, kung ikaw ay bilang isang priest, ikaw ay nagiging parang sabi ng mediator sa tao. Minsan, ang standing on the gap or tinatawag nilang a mediator between God at ang tao, ikay nananalangin para sa tao. Hindi yan gawain na naman. Kundi yan ay gawain ng Diyos na inilagay sa iyo. Bakit mo nagagawin? Sapagkat ang Diyos ang naglagay sa iyo. Now, meron naman pangangamusta kaya. Pangangamusta naman tayo kaya sa panahon natin ngayon. Minsan katulad tayo ni ni Gideon. Sabi ng Diyos, you are overcomer. Ngunit si Saul, pag tumitingin siya sa katawan niya, sa kanyang physical na katawan, titingin siya. Kunyari, ako'y control tower. Nakita natin yung image nung nakaraan, no? Sabi ng Espiritu ng Diyos sa Espiritu, you are an overcomer. You are a valor. Pag tumingin ka dito, ang lakas mo. Pero pag tumingin ka sa katawan mo, sasabihin natin, ako nga yung pinakamahina sa lahat eh. Tapos yung angkan namin, yung pinakamaliit. Pinakamahina. Ako magiging king of valor. Now, in a priestlyhood, in king, kung ang sabi ng Panginoon, you are anointed to be like Jesus, titingnan natin ang sarili. You will be anointed like Jesus. Ang nakikita natin sa Espiritu that we are to be like Jesus as a king, as a priest, as a prophet. Pag tumingin tayo sa ating sarili, parang ang layo. Hindi natin ngayon maiprocess upang mangyari sa ating katawan ang ginagawa ng pagiging isang priest. Pinagagawa ng isang hari at ginagawa ng bilang isang propeta. Mahirap sa ngayunan. Tama po ba? Kasi dito tayo tumitingin sa katawan. Tandaan natin, ito yung nasabi ko sa men's fellowship, ang katawan is a slave. What do you mean slave? Dapat ang katawan natin ay sunod-sunuran lamang kung ano ang sinabi ng Espiritu, ipaprocess ng puso at kaisipan natin, at ito ay dapat imamanifest natin sa ating katawan. Kapag sinabing mga hari, magbuhay hari, minsan napakahirap gawin. Yung priest na lamang Pag sinabing priest, you are consecrated, set apart. Tandaan natin, ang ating Panginoon is a Christ, meaning anointed one, a separate, a consecrate one, a holy. Ang kabanalan minsan sa ating sarili, pwede na yan. Pero sinasabi ng Espiritu, dapat maging banal tayo. Gaya niya na Diyos na banal. Pagdating sa katawan natin, hindi mag-manifest.
Sapagkat sa ating puso, sa ating kaisipan, sa ating pagiging isang soul, hindi pa natin kayang sampalatayanan. Ngunit ang sinasabi ko ngayon, hindi yan sa sarili mong kakayanan. Let Him na gumawa sa iyong buhay sapagkat kumpleto na sa ating Panginoon. Nagawa niya na nga lahat eh. Merong banal na espiritu at merong power. What you wanna do is sampalatayanan and allow Him ang siyang mag-take over, mag-take control, mag-take charge upang ma-manifest ang kagustuhan niya bilang ikaw hari, bilang ikaw propeta, bilang ikaw isang priest sa katawang lupang ito. Okay? Pag sinabing prophet, hindi naman sabihin na papalitan natin si Brother Branham o pati yung fivefold ministry. No. What I'm trying to say here, kung ano ang mga salita ng Diyos na ating napapakinggan, walang sariling ating interpretasyon. Kundi ang revelasyon, yun lang ang ating sasabihin. Diba? Sabi ang magdagdag at magbawas, grabe ang kasalanan. So gayon ang bilang isang prophet. Minsan kasi, sometimes, yung scriptures, nirarumble natin at nagbibigay tayo ng interpretasyon, which is hindi yun. Meaning, ang prophet is a mouth speak lamang, a microphone. Kung ano sinasabi ng Diyos, yun lamang ang yung sasabihin. Kung sa sarili mo yan, hindi mo kayang i-memorize. Pero hayaan natin ang banal na espiritu ng siyang gumawa niyan. Ano sabi sa John chapter 14? Siya ang magpapaalala sa iyo ng mga salita na ipinahayag niya na inyong napakinggan. Hindi natin masyadong sabihin natin sa laman pag-aralan ng maigi. Sapagkat minsan sa laman, mahirap magtiwala. Ngunit kung ang banal na espiritu ang siyang gumagawa na fulfill natin ang sinabi ni Apostol Pablo, they are that led by the Spirit of God. They are the sons of God. Okay? So, ang mga believers ay gayon. Now, tandaan natin ang mga bagay na yan. He anointed us. He sealed us. Ang sealed is, pagsasabi na ito ay sa unang panahon, ang pagsisealed ay pag-aari. Pag siniled ka, ikaw ay pag-aari ng Diyos. Right? So, ganyan din yun. So, ang earnest of the Spirit na binabanggit dito, ito yung garantiya ng lahat ng inheritance na meron sa ating Panginoon ay para sa iyo. And that is the reason, kapag nalaman mo na ang para sa iyo, you have the right na i-claim ito sa Diyos. Ito'y para sa akin. Katulad ni Caleb, nung binigay sa kanya ang mountain, sabi niya, give me that mountain. Pero si Caleb, kung titingnan mo sa panahon niya, grabe ang anointing na meron siya, ganun siya katapang. Pero ang kanyang sarili, matanda. Pero ang kanyang anointing ay hindi nababago. Give me that mountain. Para sa akin yan. Ang sino mang humadlang ay akin niyang gagapain. Ganun ang anointing na meron kay Caleb. Sapagat ang bundok na para sa kanya ay kanyang itong kukunin. Sapagat alam niya, ito ay para sa kanya. Now, if you knew ang mga promises of God, bago nga ang 2 Corinthians chapter 1, ang sabi dito, all the promises of God are yes. Amen? So, lahat ng yan ay sa iyo. It's about for you now to claim it. But alam natin, ang maghahayag ng mga yan ay ang banal na Espiritu. May papatuloy tayo dyan. Now, dito naman tayo sa anointing na believer sa pagtuturo. Well, marami yan. Makikita natin ng 1 John chapter 2, verse 20. But you have an auction, sa ibang salin is anointing, from the Holy One, and you know all things. Yung auction dyan is the older English word na ito, ang katumbas nito ay referring sa anointing of the Holy Spirit. No? Ang 1 John chapter 2 verse 27, ang sabi dito, but the anointing which you have received of Him abided in you. And you need not that any man teach you. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang magtuturo sa iyo. He is the great teacher. And He is abiding in you. Remember, ang banal na Espiritu muna ang ibibigay ng Diyos at ang susunod
ang anointing. For what purpose? To do God's purpose in your life. And that is the reason nasasabi natin, it is not me, it is the anointing, it is Him na nasa akin na gumagawa. Tandaan natin, ang lahat ng yan ay biyaya ng Diyos. Kung bakit tayo nakakagawa, dahil ang biyaya ng Diyos. Now, i-compare natin. Ang Old Testament, ang oil ay a symbol ng Holy Spirit. Sa New Testament, ang Holy Spirit Himself is the real anointing. Okay? Kung ang nagre-represent sa mga oil ay binubuhos kay David, alam naman natin sa Jude ay meron diyan. May mga aktual na ginagawa ang mga Judaism at sa bawat isa sa atin. Ito yung ating minsan ginagawa. Naglagay ng langis. That is a symbolic. Pero ang reality niyan, ang Holy Spirit Himself is the anointing. At ang sabi that, anointing is sumasama sa iyo. Hallelujah. At ang sabi doon, He is a great teacher. He is the teacher. Hallelujah. Kanina, madalas kong binabanggit ito. John chapter 14, verse 26. Ang sabi dito, He shall teach you all things, and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Jesus speaking. See? That is the anointing na nasa iyo na gumagawa. Bakit ka pa mangangamba kung merong great teacher sa iyo na gumagawa? Sometimes, nakarelay tayo sa ating flesh and blood. Pero mas maganda pala kung tayo ay dapat nakarelay kung ano ang sinasabi niya. Hallelujah. John chapter 16 verse 13. The Spirit, sabi dito, ang gagawa, when the Spirit of truth is come, He will guide you into all truth. Amen? And the Spirit, the anointing itself, ang sabi dito sa Romans chapter 8, verse 14, siya yung nagle-led sa bawat isa sa atin. Pag siya yung nagle-led, ang sabi doon, ang pinapangunahan niya, they are the sons of God. Okay? At isa pa napakainam, kung ito ilubos nating maunawaan, ang Romans chapter 8, verse 16. Ang sabi dito, the Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. So the Spirit itself, siya ang magte-testify, magwi-witness that you are the sons of God. Kaya kung meron man iba sa inyo nagsasabi, hindi yan anak ng Diyos, ngunit merong Espiritu na nasa atin at ang Espiritu ng Diyos ang siyang magte-testify that we are the children of God. Hallelujah. So marami pang mga bagay na parito. Ang 1 Corinthians chapter 2, verse 12 to 13, ang Espiritu ay binigay, ang Espiritu ng Diyos ay binigay sa tao upang ma-discern natin ang mga kaisipan, ang gustuhan ng Diyos. Sapagat walang makakaalam sa kaisipan ng Diyos liban ng Espiritu ng Diyos. Amen? Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Okay? So, now to sum up, makikita natin, ang natuturo ng lahat ng mga bagay ay ang Espiritu. John 14, verse 26. Ang nag-guide sa lahat ng katotohanan, ang Espiritu rin. John chapter 16, verse 13. Ang nagko-confirm that we are identified in Christ Jesus, ang Espiritu din. Romans chapter 8, verse 16. Ang nagde-discern ng mga spiritual truths, ang Espiritu din. Ang 1 Corinthians chapter 2, verse 12 to 13. Ang nagsisil at ang garantiya, ang Espiritu din. Ang naglilid sa godly living ay ang Espiritu din. Romans chapter 8, verse 14. Now, lahat ng mga salita ng Diyos, alam natin, ang lahat ng gagawa niyan para tayong lubos na makaunawa ay ang Espiritu din. Kaya mapapansin nyo, ang 1 Corinthians chapter 2,
12 to 13, at saka in Hebrews chapter 10, verses 15 to 16, ang sabi doon, ilalagay ng Diyos ang kanyang mga salita. Una saan? Sa puso at isusulat sa ating isip. Manggagaling ngayon sa loob ang lahat ng kaunawaan patungkol sa Diyos. Sapagkat the anointing itself, the Spirit itself, yan ay inyong tinanggap. Hallelujah. Okay. I hope na nasusundan niyo ako. Now, the question na ating nakikita ngayon, bakit merong mga napapagaling ng sakit pero hindi naman sila masasabi natin na katulad ng mga bawat isa sa atin? Napansin niyo ba yan? At minsan si Brother Branham ay nagtataka din. Naging speaking of tongues, naging interpretation ng tongues, nag-ooperate ang gift, nakakapag-minister, nakakapagpalayas ng demonyo. Pero, ang buhay ay wala. Why? Sapagkat meron dalawang anointing. Ang unang binanggit ng lahat ng aking nasabi is the anointing. If you receive Jesus Christ, the anointed one, ay nasa iyo. Ayan ay nanggagaling sa loob. Kung bakit ka nakakagawa, dahilan sa ating Panginoon, in Christ alone. Kung bakit ka nakakapanugumbay, in Christ alone. Kung bakit ikaw ay nakakagawa ng gawaing paglilingkod sa Diyos, sapagkat in Christ alone, yan ay nanggagaling sa iyo ng iyong tinanggap. Pero mayroong pangalawang anointing na katulad sa Old Testament na nanggagaling sa upon or sa labas na anointing to perform yung God's service or to do God's work. Mahirap ma-distinguish, malalaman mo lamang yan patungkol sa character, patungkol sa buhay, patungkol kung ito ba ay kamukha ng ating Panginoon. Nakakatakot, sapagkat sa denomination, sabihin natin, minsan kahit nakatato, maraming hikaw, nakakita mo nakakapag-perform. Masasabi mo ba yung sa Panginoon o hindi? Ha? At si Brother Branham ay nagtataka, and that is the reason siya ay nagtaka. Nagtanong, at ang sagot sa kanya, sa pangangaral niya, is Matthew chapter 5, verse 45. Ang sabi dito, that you may be children of the Father which is in heaven, for He maketh His sun to rise on the evil and on the good, and sendeth rain on the just and to the unjust. Aha. So yun pala yun. Ang pagbuhos ng ulan, ito ay katulad ng anointing ng pagdapo sa tao, ito man ay taong mabuti o hindi mabuti. Well, nabasa natin ng Matthew chapter 5, verse 45. At that is the reason sa Matthew chapter 7, verses 20 to 23, sabi ng mga tao nito sa ating Panginoon sa huling panahon, sabi nila, many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in thy name? And in thy name have cast all out devils. And in thy name done many wonderful works. Come on. Pero ang sabi ng Panginoon, and then I will profess unto them, I never knew you. Depart from me, ye that work iniquity. See? Kung titingnan natin, baka ang bawat isa ay madaya. Meron din palang miracles doon. Merong mga tinatawag dito mga prophesying at merong fulfillment na nakikita. But tingnan niyo ang buhay. Tingnan niyo ang character. Yun ang magdi-differentiate. Hallelujah. Sapagkat ito'y nahula. Matthew chapter 24, verse 24. And there shall arise false Christ, meaning false anointed, false prophet, and he shall show great things. Matthew 24, 24. Great signs and wonder in such much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So yan ang taktika ng kaaway. This is the reason ng mga miracles and wonders maganda yan. Pero kapag ang buhay ay hindi nagmamanifest mula sa loob patungo sa labas, nakakatakot. Pero what I'm trying to say here, you have the anointing. You have the rights.
Bakit ka mangangamba kung yan ay para sa iyo? All you need to do is paubaya mo ang kanyang buhay. Panginoon, hindi ako marunong magsalita. Paubaya mo. At ang Diyos ang gagawa, tutulungan ka. Merong mga testimony, una, hindi ko maintindihan. Hindi edukado ang isang lalaki at ang asawa niya ay isang mangangaral na babae. Dumating ang time na yung lalaki nakatanggap sa Panginoon at binigyan ng pagkakataon na magbahagi ng salita ng Diyos. Yung mga ngaral ng babae, takot na takot sapagkat kilala niya ang asawa niya na hindi edukado, hindi marunong magsalita, takot, may stage fright. Pero nung lalaking ito, natutunan niya, it's not my might, nor my power, but it's the Spirit who's leading me. Kung siya nagsalita, yun ang aking sasabihin, thus saith the Lord. Alam nyo, yung babae, nasa preacher, na nakaupo, nakikita niya ang kanyang asawa na hindi ganun karunong, hindi nag-aral at hindi ganun kabiyasa at hindi ganun kagaling tumayo sa pulpito. May stage fright. Nakita niya ang anointing na nagagawa ang kalooban ng Diyos. At siya'y namamangha. At siya'y lumalapit hanggang sa lumapit siya doon sa pinakamalapit na upuan at tinitingnan niya, asawa ko ba talaga to? Well, kung titingnan mo, hindi mo asawa yan. That is the anointing of Christ in Him na gumagawa. And that is the reason, hindi maging kapurihan ng isang tao after niya magawa ang kalooban ng Diyos. Dahil it's not Him. It is Him in Christ na nasa atin na gumagawa sa bawat isa. Kung matutunan natin na ipaubaya natin ang sarili natin sa Kanya. Alam niyo, brothers and sisters, natutunan ko. Of course, ang ating mahal na pastor ay Pastor Nonoy noon ay maraming nabasa, maraming napakinggan. Very founded na siya. Noong time na nabigla ako, na ako ay magkakaroon ng slot para sa pagbabahagi ng salita ng Diyos doon sa dako ng Del Gallego, ang ginawa ko, I consecrated my time, my life, na nag-aral. In fact, nag-rent ako ng isang kwarto para walang istorbo, mag-aaral lang. Kasi ganun ako, na ayaw ko yung hindi handa ba? Pero dumating ang pagkakataon na tinanong ko si Pastor, medyo nahirapan akong matulog kasi naganda. Kayo po ba, kamusta naman po? Sabi niya, ang totoo niya, hindi ako naganda hindi rin ako nagbasa. Natulog lang daw siya dahil sa pagod. Pero nung tumayo siya, natapos niya ang series, umaga at saka ng hapon, maraming saksiyan. Na napakaganda ng paglalatag. Why? Because the anointing na nasa Kanya. At kung ating matutunan lang ang mag-yield sa Spirit, ating napakinggan ang dual nature, ating napakinggan ang triune being, kung matutunan lang natin mag-yield kung anong sinasabi ng Espiritu, makikita mo siya na gumagawa na may kapangyarihan sa iyong buhay. Kung ipaubaya lang ng soul na tayo, kung ano siya, yun ang mangyari sa atin. At ang slave, ang body, ay sunod-sunuran lamang kung anong sinabi ng soul, kung anong sinabi ng Espiritu. Nakita nyo? Ang pinaka, sabihin natin na order, godly order, mag-uumpisa sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. Sa patungo sa ating spirit, patungo sa ating kaluluwa, at patungo ang manifestation sa katawan. Sa katawan kasi, visible. Diba? Kung ikay namumuhay na may kabanalan, it is the spirit of the anointing in you. As a priestly na namabuhay ng katotohanan, na nakakabanalan at consecrated ng buhay, set apart sa mga buhay ng sanglibutan ito. Kakaiba. Hallelujah. Bakit ka nakakapagsalita? It is not you. It is the Spirit na nagli-lead sa iyo. Kung ano ang sinasabi ng Espiritu, ayun din natin yung sasabi. Pero kung sa ating sarili, hindi tayo nananalangin, ano bang gusto mong sabihin sa akin? O kaya meron ka lang gusto mo sa sarili mo, sabihin ko, it will not last. Pero kung sa Espiritu gumawa, makikita mo ang impact, ang effective ng pangangaral, ng pagbabahagi ng salita ng Diyos. Wala ng oras, I'm sorry tayo lumabis. Hallelujah. Tayo ay panandali ang yumukot, manalangin at pagkatapos ibibigay ko po sa ating MC
Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa kasimplihan ng mga salita na iyong pinagkaloob sa amin. Marahil ito yung aming nalalaman na noon pa man, ngunit salamat sapagkat iyong ipinapaalala muli sa amin, hallelujah, kung gaano kahalaga ang mga salita mo na patuloy mo itong pinapaalala sa amin. Upang sa gayon, O Diyos, hallelujah, sa aming laman, sa aming sarili, ay hindi kami magmalaki, kundi Panginoon, sasabihin namin, salamat sa iyong biyaya na gumagawa, Panginoon, hanggang sa huling panahon na ito, na alam namin na meron kaming gampanin, hallelujah, kung paano, Panginoon, ikaw, sa living, hallelujah, ng Panginoon in the New Testament, ginawa ang lahat ng kalooban ng Diyos, at ang mga disciple, ginawa ang kanilang mga role, Panginoon, gayon naman kami sa huling panahon na ito, na aming gampanan, ang maging role na maging living witness ng aming Panginoon na buhay na nasa amin, hallelujah, na siyang makita sa mundong ito sa pamamagitan ng aming pamumuhay, sa pamamagitan ng paghahayag at pagsasaysay ng iyong mga salita sa kanino man. Maraming salamat po at sa iyong mauwi ang mataas na parangal, pagdakila at pasasalamat. Ito yung aming samot dalangin. In Jesus' name, pray. Amen. Hallelujah. Ating palakpakan ng ating Diyos na buhay. Binibigay ko na po sa ating MC.